Gutierrez, si Nico de Los Angeles. May mga binabanggit ang mga tao na ito na nag-uutos din sa kanila. Umabot ito sa isang mataas na retired general. Actually, dalawa pala, no? Yung dalawang retired generals na yan ay parehong pinamunuan nila noon ang CIDG ng PNP, no? So sa ngayon, hindi ko muna mabanggit ang kanilang pangalan dahil hindi ko rin alam ang motibo nila kung bakit kailangan nilang suhulan ang mga ito. At tama yung sinasabi ni Ombudsman na yung mga nanghikayat sa apat na ito may be liable for obstruction of justice. Attorney, parang dumarami po yung ating supporter dito. Ano po yung plano nila? Magbibigil sila? Wala, kasi kanina medyo na alas 4, medyo kinabahan na ako. Dahil alas 8:30 pa lang yung staff ko, sinubo na niya yung mga dokumento sa korte eh. So nung tinawagan ako, bakit hindi pa napaprocess? Kaya pumunta ako mga alas 11. So kinausap ko yung clerk of court, ang sabi niya kailangan namin ng certificate of detention, which later on she was convinced na hindi na kailangan, no? Based on a Supreme Court memorandum circular. And then biglang meron siyang hinihinging panibagong requirement na it is my first time to hear that kind of a requirement for my 26 year of litigation practice. Yung affidavit of non-detention. Which is superfluous because precisely they are in court na nag-voluntary surrender. Kung na-detain sila, dapat may kasamang pulis. No? Yun lang kasimple sana eh. Pero as I said, maraming artificial requirements na hindi naman dapat. Masasabi niyo panggigipit to, sir, ang ginawa sa Las Piñas Court? Actually, it's incompetence and even ignorance of the law. Because, you know, this is about liberty. And liberty is one of the constitutional, sa Bill of Rights natin, no? Hindi nila dapat tinetake for granted ang liberty ng isang tao. Oo. Kaya nga yung recent na rulings ng Supreme Court, mga circulars, sinimplify na ng Supreme Court ang pagpepiansa. Pero dito, mukhang pinahirapan pa nila. Right, sir? Attorney, thank you po. Thank you, sir, attorney. Thank you. Sir, comment niyo dun sa apat na nag-reflect. Apat po ba yun? Apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin, no? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga 5 buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan. Na umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million. Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso, mawawala yung mga pananakot sa kanila, at meron pa silang pera. No? So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, oy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila. Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad niyo ng apat na ito? Yung 10? Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, 3 beses na itong inattempt nila na tanggapin. Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first 2 attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan.
So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offeran na rin. So Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba? O ano? well, wala May na rin ganun bang ganun? wala na rin silang kwenta as a witness eh. Kasi babalik-baliktad sila, no? Although yung recantation talaga is sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations. Attorney, sino raw itong mga naniligaw? Attorney, parang kaninang umaga pa ho kayo, tapos hating gabi na. Ano po yung pinaplano nyo? At nakita natin parang dumarami pa yung mga supporter na pumupunta po dito sa Las Piñas. Ano po yung... Oo, meron kasi akong agam-agam na sinasadya na makulong ang mga ito, hindi makapagpiyansa, no? With due respect to the court. Yun naman talaga ang nangyari eh. Walang rason na 8:30 pa lang nandyan na yung dokumento, hindi nila natapos. 3 lang ang tinapos nila, no? So, gusto naming bantayan at iparamdam sa ating Brave 14 na nandito lang tayo sa malapit sa kanila para maramdaman nila na safe sila, no? Kasi kung may masamang balak sa kanila dahil sa pagkulong sa kanila, no? Dahil alas 4 pa lang nandyan na yung mga kapulisan na ready nang huliin sila. Oo. So tila baga alam nila na hindi aaprubahan o ipoproseso ng korte yung iba, no? So yun ang agam-agam ko na kailangang maramdaman nila na safe sila. Yung ating mga supporter po, ano po yung ano nila, yung commitment nila, hanggang anong oras sila, ano po yung... Oo, ang sabi nila ay hanggat nandito daw ang mga Brave 14 natin ay maglalamay sila. Tama ba yon? Yes po, tama. Oo. Hanggang di sila makakalabas. Oo. At pati yung katabing village dito, yung BF Las Piñas, pumunta dito. No, ayan, no? Oh, nalaman niya na nandito yung Brave 14 at naaapi kaya pumunta po siya rito at malaki ang pasasalamat natin, no? Taos-pusong pasasalamat. Alam niyo, nakakatuwa, di ba? Na kahit ordinaryong mamamayan lang tayo, ay ipinapakita natin ang malasakit natin sa ating bansa, no? At nakakalungkot na meron tayong mga namumuno sa ating bansa na wala silang pakialam kundi ang sarili nilang interest. Ngayon, attorney, ang ina-expect po ba natin, darami pa yung mga supporter para sa ating mga bayaning Brave 14? At hanggang anong oras po kayo dito po? Siguro hanggang alas 8 pagka magbukas yung Saturday court, no? Pero yung mga parating pa lang dito, gusto kong i-advise sila na pwede na rin silang umuwi. Huwag na silang tumuloy, no? Hindi maganda ang panahon. At so far, nakikita natin na okay naman, no? Safe naman na yung mga Brave 14 natin. Thank you po, attorney. Thank you. Bukas na po sila makakalabas. Magkano yung piyansa nila, sir? 18,000 each for every count, no? So there are 4 counts, so that's 14 times 4. Sa Pasay, MPC lang ang available. Opo. So mababang jurisdiction. Yung RTC wala na. Pumunta kami sa Manila, wala na rin yung night court doon. So ang pag-asa na lang is tomorrow. Bukas po ng umaga. Kasi pinuntahan namin yung 3, Makati, Pasay, Manila. So lahat ng night court na RTC, wala. Okay. Sir, anong plano bukas pag sa umaga? Magpapiyansa talaga? So first, 8 o'clock in the morning, isasubmit namin kaagad yung mga dokumento. Pwede sa Makati, pwede sa Pasay, pwede rin dito. Opo. Ang problema ko lang kasi dito, baka na naman bagalan ng judge. No? Nagka-problema kayo kanina, sir, dito pag high ng piyansa? Oo, kasi nung nalaman namin na may warrant of arrest kami sa Caloocan. Opo.
So, 2 gabi kami sa bahay kasama namin itong mga sundalo na nag-prepare na kami ng lahat ng requirements. So, pare-parehong set yan. Pagpunta na court of that branch was very helpful. Siya pa ang nag-follow up at nag-request siya na bilisan ng OCC yung processing. 2 oras lang kami, tapos na po, no? And dito sa Las Piñas, the same set of documents na nakabase lahat naman yung requirements sa rules of court, nung sinubmit namin dito, ang dami nang hinahanap na nawawala daw. Eh bakit kami pumasa sa Caloocan, San Juan, Muntinlupa? Ibang rules of court ba ang applicable dito sa Las Piñas? Katulad nun, nag-voluntary surrender sila sa korte mismo. Hinahanapan ng certificate of detention. Eh, contradictory yun eh. Humingi ka ng certificate of detention kung inaresto sila. Eh, hindi nag-voluntary surrender nga eh. Sir, bukas dito pa rin pupunta pa rin kayo dito sa Las Piñas, dito pa rin kayo alas 8 ng umaga. Para magpahay ng piyansa. Iniisip ko na parang hindi reliable dito eh. Sa korte na yan. So baka punta na lang kami sa either Makati or Pasay. Pwede ba yun, sir? Pwede. Yeah. Pwede yun. Kung sabi ko nga, kahit nasa Tawi-Tawi ka, kung ang kaso mo dito sa Las Piñas, pwede kang magpiyansa sa Tawi-Tawi. Sir, paano to sila? Mag-spend sila ng night dito? Sasabihin nyo ngayon, sir. Oo, yun da ang resulta nito. Bukas na po sila makakalabas. Magkano yung piyansa na ba, sir? 18,000 each for every count, no? So there are 4 counts, so that's 14 times 4 lahat times 18,000. May message po ba kayo, sir, na gusto sabihin sa ating kababayan? Okay, sa ngayon, no, yung una naming pinansahan sa Caloocan at sa San Juan, no? Marami tayong kababayan na nag-contribute, no? May nagpadala ng 1,000 galing sa isang merong talipapa sa Cebu at saka dito sa Manila. 1,000. Meron ding OFW na nagpadala ng 30,000. Mga ganon, no? So marami, may mga 5,000, etc. So nakaipon kami. Nakita yan ng mga sundalo natin. So nakapagpiyansa sila ng it's about 140,000 in San Juan, no? Sa Caloocan naman mga 679,000 ganun. So salamat po sa ating mga kababayan na nagbigay ng tulong. Last na lang, sir. Kanina lumabas sila pa medical, sir, wala mong problema sa kanilang kalusugan yun. Wala naman, no? Okay naman. Alright, sir. Thank you po. Attorney, ano oras po yung mga schedule niyo tomorrow? 8 o'clock. 8 o'clock, simula na po yun. Ano pong gagawin niyo tomorrow? Isasubmit namin yung mga dokumento na yung required talaga na set of documents, no? Meron kang barangay certificate that you are a resident of that barangay. May sketch ang bahay mo. Na dapat pirmado ng barangay captain, no? So yun lang. Pero nagulat ako, ang daming hinahanap na dagdag na requirements kanina. So Attorney, dito po, iliwanagin lang po natin, dito sa warrant na inilabas po sa Las Piñas Court, hindi na po kayo isinali. Pero isinali po kayo sa pag-file nila Trillanes. Ganun po ba? hindi ako kasama sa mga akusado dito kasi perjury, so hindi naman ako pumirma sa affidavit, no? Pero yun ang gusto ko pong sanang maintindihan ng ating kababayan na yung Office of the Ombudsman nag-conduct talaga ng factual investigation. In-examine lahat itong 18, no? At kumbinsido si Ombudsman, no? Isipin mo, 8 abogado ang sabay-sabay na nag-e-examine sa kada isa. No, parang kino-cross-examine ang kada isa, no? 8 abogado 'yan. And they were supervised by 1 assistant ombudsman at saka isang chief of a field investigation bureau, no? Mga senior na abogado. Kumbinsido sila at lalo silang nakumbinsi noong nag-walk through ang mga ito. So isinakay sila sa van, ang sabi, ituro mo sa amin kung saan kayo nag-deliver sa loob ng Forbes Park. So napuntahan nila.
kung hindi ka talaga nakapunta, hindi mo alam yun sa Forbes Park yung mga iba't ibang addresses.